In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating pagpapahayag sa mga manuskripto na ating binabasa na hindi na naisama sa banal na salita o sa Holy Bible. Tayo magpapatuloy sa librong binabasa, ang libro ni Enoch. Bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, ako po'y dumadalangin sa oras ito sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo. Nawa sa oras ito, bigyan ng pagpapalang kagalingan ng bawat isa dahil nga po sa kumakalat na virus o sa daigdigang ilang buwan na po ito, no? At nawa, Amang Diyos, kayo lamang nakakalam mangyayari sa hinaharap at dinadalain ko rin po ang bawat isa na angila ng kaligtasan mula yung papuwid, pandagat man o panlupa man, nasan man naroroon ang bawat isang kaluluwa na nakakilala man o hindi man nakakilala sa inyo, Ama, Anak at banal na Espiritu Santo. Naway pagpalain din nawa ang bawat isa ng kahabagan, kapatawaran sa aming mga puso, sa aming mga kapwa. Ano man ang aming nagawa, ito'y aking hiningit, dinadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at banal na Espiritu Santo, sa nawat sa nawa. Mga kapatid, tayo na po yung magpapatuloy sa ating binabasa, ang libro ni Enoch, at nasa ikalabing tatlong kabanata na po tayo at nasa 69 na kabanata. Pagkatapos ng paghuhukom na ito, sila'y matatakot at takot ang kanilang madarama dahil sila ang naglantad nito sa mga nakatira sa lupa. At masdan mo, ang mga pangalan ng mga anghel ay naririto. Ang una sa kanila ay si Samjasa. Ang ikalawa ay si Artikipa. Ang ikatlo ay si Armin. Ang ikaapat ay si Kokabel. Ang ikalima ay si Turael. Ang ikaanim ay si Rumjal. Ang ikapito ay si Danjal. Ang ikawalo ay si Nikael. Ang ikasyam ay si Barakwel. Ang ikasampu ay si Asasel. Ikalabing isa ay si Armaros. Ang ikalabing dalawa ay si Batarjal. Ikalabing tatlo ay si Pusaseljal. Ikalabing apat ay si Hananel. Ang ikalabing lima ay si Turel. Ikalabing anim ay si Mapisiel. Ang ikalabing pito ay si Jetrel. Ang ikalabing walo ay si Tumael. Ang ikalabing siyam ay si Turel. Ang ikadalawampu ay si Rumael. Ang ikadalawamput-isa ay si Asasel. At ito ang hepe ng kanilang mga anghel at kanilang mga pangalan at kanilang unang hepe ng dadaanin at ng kanilang 50 at ng 10. Ang pangalan ng una ay Jekhon. Iyan ay isang nanguna sa pagkakasala sa mga anak ng Panginoon at dinala sila pababa sa lupa. At nagdala sa kanilang magkasala sa pamagitan ng mga anak na babae ng mga tao, at ang ikalawa ay may pangalang Asbel. Siya ang naghiwalay sa mga banal na anak ng Panginoon sa masamang payo at nagdala sa kanila sa kasalanan nang sila ay madungisan ang kanilang katawan sa mga anak na babae ng mga tao. Ang ikatlo ay nagngangalang Gadril. Siya itong nagpakita sa mga anak ng tao sa lahat ng uri ng kamatayan, at siya ang nagdala sa pagkakasala ni Eva at ipinakita ang pananggalang at ang tatak ng sulat at ang sandatang pandigma at lahat ng patalim
na nakamamatay sa mga anak ng tao. At mula sa kanyang kamay, sila ang pinagmulan ng labanan ng mga nakatira sa lupa mula ng araw na iyon, at mapanghabang buhay. At ang ikaapat ay nagngangalang Penemwe. Siya ang nagtuturo sa anak ng tao ng mapait at ng matamis, at siya ang nagturo sa kanila ng lahat ng lihim ng kanilang kaalaman. At siya ang nagturo sa sangkatauhan na magsulat gamit ang tinta at papel. At doon ay marami ang nagkasala mula sa walang hanggan hanggang magpakailanman at hanggang sa mga araw na ito. Dahil ito, ang tao ay hindi nilikha para sa ganitong tungkulin na magbigay ng kumpirmasyon sa kanilang mabuting pananampalataya gamit ang pansulat at tinta. Dahil ang tao ay nilikha kahalintulad ng mga anghel, sa kaparaanan na sila ay dapat na magpatuloy na dalisay at matuwid, at kamatayan ang sumira sa lahat na hindi mapipigil pa sa kanila. Ngunit mula dito sa kanilang kaalaman sila ay namamatay, at mula dito sa kapangyarihan ito ako ay nahihirapan. At ang ikalima ay nagngangalang Kasdeja. Ito ay siyang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng masamang pagpatay ng mga espiritu at mga demonyo, at ang pagpatay sa nabuong itlog sa sinapupunan na ito ay mamamatay, at ang kagat ng ahas, at ang pagpatay na nangyayari sa pamagitan ng katanghaliang init. Ang anak ng ahas ay nagngangalang Tabait, at ito ang tungkulin ni Kasbil, ang hepe ng panumpa na siyang naglantad sa mga banal nang siya ay nanatili sa kataas-taasan ng kaluwalhatian. At ang kanyang pangalan ay Bika. Ito ay kahilingan ni Michael na ipakita sa kanya ang nakatagong pangalan na kanyang maaring bigkasin sa panumpa, nang sa ganoon ang mga maaring pagyanig dahil sa mga pangalang iyon at panumpa na siyang naglantad sa lahat na dating nakalihim sa mga anak ng tao. At ito ang kapangyarihan ng panumpang, dahil ito ay makapangyarihan at malakas, at kanyang iniligay ang panumpang ito Akae sa mga kamay ni Michael. Ito ang mga lihim ng panumpang ito, at sila ay malakas sa pamagitan ng panumpang ito, at ang langit ay napatigil mula nang ang daigdig ay likayin at magpakailanman, at sa pamagitan nito ang lupa ay natagpuan sa ibabaw ng tubig, at mula sa lihim pagitan ng mga bundok naroon ang mga magagandang katubigan mula sa paglikha sa daigdig at hanggang sa walang hanggan. At sa pamagitan ng panumpang iyon ang dagat ay nalikha, at gaya ng haligi siya ang naglaan para dito ng buhangin laban sa panahong kagalitan. At ito ay hindi maaring lumampas mula sa paglikha ng daigdig hanggang sa walang hanggan. At sa pamagitan ng panumpang iyon ay ang ikalima nagagawang mabilis at nananatili at hindi nagbabago mula sa kanyang kinalalagyan, mula sa walang hanggan hanggang walang hanggan. At sa pamagitan ng panumpang iyon, ang araw at ang buwan ay tinatapos ang kanilang pag-ikot at umalis sa kanilang tuntunin mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. At sa pamagitan ng panumpang iyon, ang mga bituin ay tinatapos ang kanilang pag-ikot. Kanilang tinatawag ang kanilang mga pangalan, at sila ay sumasagot sa kanya mula sa walang hanggang sa walang hanggan. At sa kaparehong paraan ng espiritu ng tubig at ng hangin at lahat ng mahinahong hangin, at patutunguhan mula sa lahat ng nilalagian ng mga hangin. At doon ay nakaimbak ang tinig ng kulog at ang liwanag ng kidlat
at doon ay iniingatan ng silid lalagyan ng yelo at ang silid lalagyan ng nyebeng tubig at ang silid lalagyan ng manipis na ulap at ang silid lalagyan ng ulan at ng hamog, at lahat ng ito ay naniniwala at nagbibigay pasasalamat sa Panginoon ng mga espiritu at nagbubunyi sa lahat ng kanilang kapangyarihan, at ang kanilang pagkain ay sa paraan ng bawat pagpapasalamat. Sila'y nagpapasalamat at nagbubunyi at nagpupugay sa pangalan ng Panginoon ng mga espiritu na walang hanggan at kailanman. At ang panumpang ito ay makapangyarihan higit sa kanila. At sa pamamagitan nito ang kanilang daraanan ay napapanatili at ang kanilang ikot ay hindi nasisira. At doon ay magkakaroon ng higit na kaligayahan sa kanila. At kanilang ipagpapala at ipagbubunyi at ipagpupugay dahil ang pangalan ng Anak ng Tao ay nalantad na sa kanila. At siya ay naupo sa luklukan ng kanyang kalawalhatian, at ang kabuuan ng paghuhukom ay ibinigay sa Anak ng Tao, at kaniya ang mga makasalanan ay papanaw at mawawasak mula sa ibabaw ng lupa, at sa mga naging daan ng kasalanan ng daigdig, sa kadena sila ay igagapos, at kanilang tipunang lugar ng pagkawasak ang kanilang magiging kulungan, at lahat ng kanilang mga gawa ay maglalaho mula sa ibabaw ng lupa. At magmula ngayon ay mawawala ang mga mapanira dahil ang Anak ng Tao ay nagpakita na at naupo siya sa kanyang luklukan ng kalawalhatian. At lahat ng masama ay papanaw sa kanyang harapan, at ang salita ng Anak ng Tao ay darating at magiging malakas kaysa sa Panginoon ng mga espiritu. 70 kabanata. At nangyari, pagkatapos niyon ang kanyang pangalan sa mga sandali ng kanyang buhay ay umangat sa kalangitan dahil sa Anak ng Tao at sa Panginoon ng mga espiritu mula sa kanilang mga nakatira sa lupa, at siya ay umangat sa kalangitan sa karon ng espiritu, at ang kanyang pangalan ay maglalaho kasama nila. Sa mga sandaling iyon, ako ay wala na sa kabilang nila, at ako'y kanyang inilagay sa pagitan ng dalawang hangin, sa pagitan ng hilaga at ng kanluran, kung saan ang mga anghel ay nagsukat ng kordon na panukat upang sukatin ang lugar ng mga pinili at matuwid. At doon aking nakita ang unang ama at ang matuwid na nasa simula pa lang ay naninirahan na sa lugar. 71 kabanata. At nangyari, pagkatapos niyon, na aking espiritu ay pinago, at ito ay umakyat sa kalangit, at aking nakita ang mga banal na anak ng Panginoon. Sila ay nakatapak sa lagablab ng apoy. Ang kanilang kasuotan ay puti, at ang kanilang mga muka ay kumikinang na tulad ng nyebe. At ako ay nakakita ng dalawang lawa ng apoy, at ang liwanag ng apoy na kumikinang ay tulad ng hasinto. At ako ay hinimatay sa harapan ng Panginoon ng mga espiritu. At ang anghel na si Michael ay pinigil ako sa aking kanang kamay, at ako'y ibinangon at ginabayang patungo sa lahat ng nalilihim, at kanyang ipinakita sa akin ang lahat ng lihim ng katwiran. At kanyang ipinakita sa akin ang lahat ng lihim ng dulo ng kalangitan, at ang lahat ng silid lalagyan ng lahat ng mga bituin, at lahat ng mga maningning kung saan sila ay nagtutuloy bago humarap sa natatanging banal. At kanyang binago ang aking espiritu patungo sa langit ng kalangitan, at ang aking nakita doon gaya ito ng isang dibuho na yari sa malinaw na salamin, at sa pagitan ng mga malinaw na salamin ay ang dila ng buhay ng apoy. At ang aking espiritu ay nakita ang pamigkis na nakabigkis sa bahay ng apoy, at sa apat na gilid nito ay lawa ng puno ng buhay na apoy, at kanilang binigkis ang bahay. At nakapalibot ay sirapin, cherubik, at opanim, at silang itong hindi natutulog
at nagbabantay sa luklukan ng kanyang kalawalhatian. At nakita ng aking mga anghel na hindi mabibilang, 1,000 ng libo-libo at 10,000 beses ng 10,000. Nakapalibot sa bahay na iyon si Michael, Rafael, Gabriel at Panuel, ang mga banal na anghel na silang mataas sa kalangitan, ay naglabas-pasok sa bahay na iyon. At sila ay nanggaling sa bahay na iyon, at sina Michael, Gabriel, Rafael at Panuel at maraming banal na anghel na hindi mabilang. At kasama nila ang pinuno ng kapanahunan. At ang kanyang buhok ay puti at puro tulad ng lana. At ang kanyang kasuotan ay mahirap ipaliwanag. At ako ay hinimatay at ang aking buong katawan ay naging panatag. At ang aking espiritu ay nagbago. At ako ay sumigaw sa malakas na tinig, kasama ang espiritu ng kapangyarihan, at nagpala at nagbunyi at nagpugay. At ang pagpapalang ito na lumabas sa aking bibig ay kaaya-aya sa harapan ng pinuno ng kapanahunan. At ang pinuno ng kapanahunan na iyon ay lumapit kay Michael at Gabriel, Rafael at Panuel, libo-libo at 10,000 ng mga anghel na walang bilang. At siya ay lumapit sa akin at bumati sa akin sa kanyang tinig at sinasabi sa akin, "Itong anak ng tao na isinilang ng katwiran, at ang katwiran ay mananahan sa kanya, at ang katwiran ng pinuno ng kapanahunan ay hindi siya iiwan." At sinabi niya sa akin, siya ang maghahayag ng kapayapaan sa ngalan ng daigdig na darating, dahil mula dito ay magkakaroon ng kapayapaan mula ng likhain ng daigdig. At ganito nga ang nararapat sa kanya magpakailanman at walang hanggan at kailanman. At lahat ay lalakad sa pamamaraan niya. Buhat sa katwiran ay hindi mawawala sa kanya. Kasama siya sa kanilang magiging tirahan at kasama siya ay kanilang mamanahin at sila ay hindi na maghihiwalay sa kanya hanggang sa walang hanggan at katapusan. At sa ganoon ay mahaba ang panahon kasama ang anak ng tao, at ang mga matuwid ay magkakaroon ng kapayapaan at tuwid na pamamaraan sa ngalan ng Panginoon ng mga espiritu magpahanggang sa walang hanggan. Mga kapatid, dito na po yung pagtatapos sa ika-13 kabanata, at magkakaroon po tayo ng ika-14 na kabanata. Nawa, sino man makarinig nito o makapanood ng video na ito ay pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo sa nawa. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo sa nawa at sa nawa.